Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 12 ng Hulyo, 2026 anyong at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:49 ng umaga. Ah, Diyan sa Pilipinas ay mag-aalas 10 na ng gabi. Opo. Dito naman ay umaga ng linggo. 6:48 o 49. Araw po ngayon ng linggo at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa ah, yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Opo, ay gusto ko lang paalalahanan itong magkapatid na Cayetano na ang trabaho nila as senator judge is to hear. Ayan po, pakinggan nila o makinig sila. Hindi pwede yun na ay sinasabi niya na pag hindi daw natupad yung pagpatay ay walang threat. Mali eh. Hindi niya pwedeng i-twist kasi nga nung isang araw sinagutan ko na yan eh. Doon sa vlog ni Ping Lacson yun eh. Ang sabi ko, pag naisagawa na yung pagpatay, sinulat ko po doon sa YouTube, that is the consummation of the crime or the threat. Pag napatay na yung tao, finish na o tapos na yung threat. At yan ngayon pagbukas ko ngayon, after 2 days, yun na rin ang sinasabi ni Lacson. Ay ewan ko kung nababasa nung staff niya siguro o kwan. Pero matagal na inoobserbahan ko yan nung sumusulat pa ako doon sa Philippine Daily Inquirer, doon sa mga comment section patungkol diyan kay Lacson. Kasi paborito ko po yan eh. Pag may mga topics siya, nagko-comment ako doon. Kinukuha niya eh. O kinukuha ng staff niya at nire-repeat niya. Ayun nga, ewan ko kung 3 araw yun o 2 araw, nag-comment ako doon sa kwan niya, pag napatay na kako yan, that is the consummation of the crime. Yun ang sinabi ko. Pero pag hindi pa, kako, threat is just a threat. Hindi nawawala yan, kako. Oh, parang may bagyo yan eh. May parating na bagyo. Pinapaalalahanan ng mga tao, hindi ba? Hanggang hindi nakakaalis yung bagyo o hindi natatapos yung pananalasa ng bagyo, ay panay ang paalala sa mga tao. Ganun lang po yan eh. Ngayon, saan ko naman nakuha yan? Sa Biblia po. Nung sinabi ni Jesus Christ, before He breathed His last, ang sabi niya, consumatum est, sabi niya. Tapos na, o it is finished, and He breathed His last. Yung po nakasulat eh. Kaya nga, ay simple, konsumado na. O terminado. Sa Espanyol, terminado. Ang konsumado pala ay Latin Spanish yan. Consumatum est. Hindi ba? Kung napatay. Pero kung hindi pa napatay, it's just a threat. Kaya nga ito si Kwan, mali eh. Mali ito si Kwan eh. Paano niyang maitwist yan ni Cayetano na tinatanong niya yung NBI agent, si Kalilong ba yun? Na kung hindi napatay, it is just yung conditional threat. Ay pati nga doon sa conditional threat eh, sinasagutan ko po yan eh. Yung sinasabi niya
na conditional threat yung ginawa ni Sara Duterte. Sinasabi po nito ni Cayetano. Ay kung pagbabasihan po natin ang Biblia, lahat po may kondisyon. Lahat. Lahat. Ay yun na nga yung unconditional love ng Panginoon po eh. Na ang dami nagsasabi na unconditional love. Pero may kondisyon pa rin yun eh. Magsisi ka. Magsisi ka muna bago ka patawarin. Kaya, ay gawa-gawa lang po ng tao yun eh. Unconditional love. Wala namang ganun sa Biblia eh. Ang nakasulat po sa Biblia is steadfast love. Steadfast love. Continuous love o tuloy-tuloy o steady na love. Ganun po. Pero wala pong unconditional love o wala po. Pero may gagawin ka pa rin. Maniwala ka. Maniwala ka muna. Ay, paano kang patatawarin ng Panginoon kung hindi mo naman pinaniniwalaan yung mga sinabi niya? Paano ka naman maniniwala sa mga sinabi niya kung hindi ka naman nakikinig? O wala kang alam doon sa mga panukala niya o doon sa plano niya o doon sa gagawin niya sa hinaharap? Anong paniniwalaan mo? Yun po eh. May mga kondisyon po yan. Ngayon, itong sinasabi ni Cayetano na conditional threat, dagdag lang niya yan, pero hindi niya naintindihan yan. O kaya mahirap niyang i-dilute niya yan eh. I-dilute niya yung threat. Kasi nga, papatayin eh. O pupugutan ng ulo eh. Si Bongbong Marcos gusto raw niyang pugutan ng ulo. Paano niyang maitatatwa yan? Gusto niyang patayin, sabi niya. Tapos, gusto pa niyang pugutan ng ulo. Hindi ba? Ay, sobra-sobra na po yan eh. Kung isa lang siguro, palalampasin ko na eh. Kung isa lang ang pagkasabi niya. Pero kung pangalawa, pangatlo, ay 3 tao pang papatayin eh. Paano kang hindi makakuan dyan? Hindi maniniwala ay 3 tao pa eh. O, 3 bisis o paulit-ulit. Paulit-ulit. Hindi ba? Kaya hindi pwedeng nadulas lang o nagkamali lang o is just a threat. Hindi po. A threat is a threat. Ngayon, kung napatay, that is the consummation of the threat. Maliwanag po yan. Ay, bakit naman hindi ka papayag dyan? Ay, ngayon nga ay nabasa ko na sa YouTube sinasabi na ni Ping Lacson. Pag napatay na, consummation of the threat. Ayan po. Ay, sige. Sabihin ko na, yung trabaho ng judge o senator judge o kahit na sino po na tumatayo bilang judge. Kasi noon po, ang gobyerno, kung sino yung hari, siya na rin ang judge eh. Maalala nyo si Solomon, hindi ba? Si Solomon ay siya ang hari, pero nung yung 2 prostitute na nag-aagawan doon sa bata ay pumunta sila sa hari. Hindi ba? Yung kwento kay Solomon na ang desisyon niya, hatiin na lang yung bata. Give me a sword. Sabi niya give me a sword. Ay hahatiin niya yung bata eh. Ay nung hahatiin na ay sabi nung isa ay hindi po. Sabi niya, wag po. Dinapaan niya yung bata. Ngayon, ang sabi ni Solomon, siya ang ina. Hindi ba? Yung hindi pumayag na hatiin yung bata, siya ang ina, sabi niya. Hindi ba? Kaya nga noong itong mga taong gobyerno ay mga judges din yan. Sila ang umaakto kung minsan. Ngayon na lang kasi ay nagbabago ang gobyerno eh.
ay hiniwa-hiwalay po. Hiniwalay yung executive, hiniwalay ang legislative, hiniwalay ang mga judges. Ayan po. Kasi nga ay napansin nila nagiging sakim po sa kapangyarihan. Opo. Kaya hiniwa-hiwalay yan. Yung kapangyarihan ng Diyos ay pinag-aralan nila. God is the lawgiver. God is the judge. And God is our King. It is He who will save us. Yung tatlo na yan, pinaghiwa-hiwalay nila. Ginawa nilang executive. Yung king, hindi ba executive yun O, yung lawmaker, yan, yung kongreso, hindi ba? At saka yung mga judges, yung judiciary. Pinaghiwa-hiwalay nila yan dahil napansin ng mga tao, noon pa yan, napansin na ng mga tao ay sakim sa kapangyarihan ang mga pinuno. Mga pinuno, yung presidente, gusto niya, ay siya na lahat Siya na ang ehekutibo, siya na ang legislative, siya na ang judge. Kaya pinaghiwa-hiwalay na yan. At kung ganun kasi ang nangyayari, ang tawag yan ay diktador. At umaabot kung minsan ay ang mga diktador nanunungkulan niyang habang buhay at kung minsan pinapasa pa sa anak. Kaya ayaw na ng mga tao yun. Ayan, pinaghiwa-hiwalay. Sa ngayon, ganyan yan. Ngayon, ay ito nga sa Deuteronomy chapter 1 verse 17, babasahin ko lang po at para maintindihan po natin kung ano itong katungkulan ni Alan Peter Cayetano at yung kapatid niya na kung saan sila ay tatayo na senator judge. Senator judge. Kung sinabi po na senator judge, ay judge po kayo. Kasi yung senador doon, description lang yun Dinidescribe yung judge. Kaya, hindi naman kayo tinatawag na judge senator Hindi Ang tawag sa inyo ay senator judge. So, mas mahalaga po yung judge. Opo, kasi description lang yung kwan po yung senator. Dinidescribe kayo. Parang kwan po yan may nanliligaw sa iyo, hindi ba? Isang matanda na mayaman na binata. Ayan, hindi ba? O ano ang kwan doon? Ang description doon, yung mayaman at saka matanda. Pero ang nanliligaw sa iyo ay isang binata. Ayan po, hindi ba? Ganun lang po yan ngayon ay judge kayo. Kasi nga, senator judge Ngayon ay, you shall not show partiality in judgment. Sabi po ng Panginoon, hindi ba? You shall not show partiality in judgment. You shall hear the small as well as the great. You shall not be afraid of any man's presence. Ayan po, wag daw matakot kahit na sino ang kaharap nyo. Hindi ba? For the judgment is God's. Napakalinaw po yan, hindi ba? Yung judgment nyo ay judgment po ng Panginoon. Lilinawin ko lang kasi ay baka hindi naman naintindihan ito. Yung judgment nyo ay judgment ng Panginoon at ipapaliwanag ko pa yan mamaya. Ngayon, the case that is too hard for you, yung mga kaso na napakahirap yung desisyonan, bring it to me, sabi ng Panginoon. Dalhin nyo sa akin, and I will hear it. Sabi po ng Panginoon. If there is anything that is too hard for you to decide, ang sabi po ng Panginoon, bring it to me, and I will decide. Sabi po ng Panginoon. Pero ito po for the judgment, yung judgment nyo ay galing po sa Panginoon yan, o judgment din ng Panginoon. Yan po Maliwanag po yan ipapaliwanag ko po yan, You shall not show partiality in judgment. You shall hear both the small and the great. You shall not be afraid of any man's presence, for the judgment is God's.
ito po ha, ah, nung, nung tinatanong po si Jesus Christ, o ah, yung tinitesting, yung reason niya, tinitesting ng mga Parisiyo. Ngayon ay sinabi niya kasi na siya ay anak ng Diyos. Anak ako ng Diyos, sabi niya. O ang ama ko ay Diyos, o ang tatay ko ay Diyos, o nanggaling ako sa Diyos, o isinugo ako ng Diyos. Kaya nagagalit yung mga tao sa kanya, ay tao ka lang, sabi ng mga tao ipinanganak ka lang ni Maria. Kilala nila hindi ba? At kilala din nila yung tatay. Hindi ba ito yung anak ng alwagi? O karpintero, hindi ba? O master carpenter, hindi ba? O gumagawa ng bahay. Ay bakit sasabihin niya na anak siya ng Diyos? Ayan po hindi ba? Ay ang sabi ni Jesus Christ, ay bakit magagalit kayo sa akin kung i-claim ko o sasabihin ko na anak ako ng Diyos? Ang sabi ni Jesus Christ, ay kayo, sabi ni Jesus Christ, kayo, sabi niya, at nakasulat po yan sa Old Testament. At ito nga siguro, ito nga yan, pero mayroon pang isa yan kasi ito judgment The judgment is God's, or God's judgment. Your judgment sa mga hukom po, ang judgment nyo ay judgment din ng Diyos. Ngayon, ay ito ang sabi niya, ay kayo, kanya, hindi ba tinawag kayo ng mga Diyos? Tinawag sila ng mga Diyos. Kaya nga ito mga nagtatrabaho dyan sa Padre Paura, hindi ba? Yung mga justices natin dyan, ang tawag ng mga tao dyan, Gods of Padre Paura. Saan pa nanggaling yan? Ay dito nga sa sa Old Testament. Kasi nakasulat yan, ay kayo, tinawag nga kayo ng Diyos, sabi ni Jesus Christ Hindi ba tinawag kayo ng gods? Na kayo ay God? Ay bakit ako kanya magagalit kayo kung tatawagin ko ang sarili ko na ako ay anak ng Diyos? Ang sabi po ni Kristo, bakit magagalit kayo kung tatawagin ko ang sarili ko na ako ay anak ng Diyos? Ay kayo nga kanya, tinawag kayo na Diyos Bakit naman tinawag ng Diyos? Ay ang kapangyarihan nila ay kung gusto nilang ipakulong yan, ipapakulong nila Kung gusto nilang patayin yan, ipapapatay nila Ganon po ang description ng Biblia. Kaya kanilang ipakulong, kaya kanilang palayain. Kaya ang tawag sa kanila ay you are gods. Ayan po. Hindi ba? Ngayon, ay bakit naman yung judgment nila ay gods? Kasi ganito po yan Pinaburan sila o pinahintulutan na sila ay maging hurado. At ang sabi po ng Panginoon dito sa New Testament, obey governing authority. Kasi nga there is no authority that is not established. Ang nakasulat po ay established. Pero ang sa akin, that is not allowed by God. Lahat ng authority, pati yung mga Roman soldier noon, inalaw po ng Diyos yan. Kaya dapat sumunod. Ayan po, hindi ba? Kaya nga ang nakasulat dito, yung judgment ng mga hukom ay God's. Pero mananagot siya. Hindi ba? Kung mali yung judgment niya, mananagot siya. Kasi nga ang final arbiter ang Diyos po at sinabi niya, if there is too hard for you to decide, bring it to me, sabi niya, and I will hear it. Sabi niya. Ngayon, ay itong ginagawa ng magkapatid ng Cayetano, ay niluluko lang nila mga tao Dinidilyute nila. Dinidilyute nila. Bakit nila tatanungin yung testigo
na alam ba yung conditional o hindi? O conditional ba yan o hindi? Ay pinaliwanag ko nga, kung napatay na, consummatum is, it is finished. Hindi ba? At yan ang sinabi ni Jesus Christ nung siya ay ipinako. It is finished, sabi niya. And then he breathed his last. Oh, hindi ba? Ay saan ko kinuha? Ay sa Biblia. Hindi ba? Patay na eh. Kaya tapos na. Hindi ba? Ay ano itong sinasabi ni Cayetano na kung hindi daw napatay, ay wala daw threat. Ay kalukuhan po yan. Threat is a threat. Parang bagyo nga yan eh, na kung parating, ay pinapaalalahanan ka na. Lalo na kung super typhoon, hindi ba? O ito po, sa Exodus 18, verse 22. Have these men judge the people at all times. Ito po, ikikwento ko lang po sa inyo ha. Ito si Moses, hindi niya kaya eh. Hindi niya kaya, ang daming tao, ang daming complainant, nag-aagawan sa, siguro sa boundary o sa kung ano yan, may nagnanakaw siguro o may nangangalo niya o mayroong yung inaargabyado o may napatay, kasama po yan eh. Yung mga aksidente na napatay o nagpatayan, kasama po yan eh. Ay hindi kaya ni Moses iisa sa eh. Kaya ang sabi po ng Panginoon ay kumuha ka ng mga tauhan mo. Every tribe, magkaroon ka. Kasi nga hindi mo kaya yan. Ang sabi po ng Panginoon, o ayan po, hindi ba? Kaya nga, dinidiligit po eh. O kaya nga, yung judgment yung ngayon, yung mga hukom ay it is God's. O, kasi nanggaling yan sa Panginoon eh. Nag-advise siya kay Moses. Kasi nga ay, siguro baka hindi na natutulog si Moses eh. Kasi lahat ng mga complaint, dinudulog sa kanya. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, ay kumuha ka ng mga tao mo. Bawat tribo mag-assign ka. O bawat lugar mag-assign ka ng isang judge o mamumuno. Ayan po, ano? O, ito na. Have these men judge the people at all times. Sino yon? Yung mga pinili niya. O, then they can bring you any major issue. Yung major issue lang ay ibibigay kay Moses. But all minor cases, they can judge on their own. Ayan po, ang liwanag po, hindi ba? Yung mga minor na issue lang, ay pwede naman silang mag-judge yan. Yung i-assign ni Moses, yung pipiliin niya. Every tribe nga eh, o siguro pamilya, mayroong mag-judge doon. O yung every territory, ganun siguro yan, hindi ba? O, so that your load may be lightened as they share it with you. Ayun. Yung mga pasanin ni Moses, yung mga trabaho niya ay gagaang. Yun po ang sinabi. O hindi ba? Kaya ano itong ginagawa ngayon ng mga Cayetano? Hindi ba? Kayo ay nahalal o itinanghal kayo bilang isang senador, ay tatayo kayo bilang isang judge kasi nga may na-impeach eh. At walang ibang gagawa niyan kung hindi kayo. Ngayon kung sa ngayon pa lang, sa umpisa pa lang ay magiging kwan na kayo, yung parang naglo-lawyering kayo kay Sara Duterte, ay dapat umalis na kayo diyan. Kasi nga ito hindi ba? Diyos na mismo ang nagsasabi kung tatayo kang judge, kailangan without fear or favor. Ayan po ano. You must hear great and small. Both yan, hindi ba? At tandaan nyo, yung decision nyo nanggagaling sa Diyos. Kasi na idiniligate niya ang authority. Yung decision nyo ay decision ng Diyos. Kaya kung mali yan, kayo ang mananagot dyan. Hindi ba? Kung alam nyo ng mali o alam nyo na nasinungaling si Sarah,
ay bakit kakampi pa kayo doon, hindi ba? O, kung nagsisinungaling, alam nyo na, ay bakit kakampi pa kayo doon? Ayan po ang masasabi ko dyan. At makikita natin yan habang tinatanong yan o habang lumalakad ang trial. Makikita yan. Pero ang tandaan natin, ang desisyon nyo ay desisyon ng Diyos. I-implement yan. I-implement yan. Kung halimbawa i-acquit nyo. Pero ang desisyon nyo ay desisyon ng Diyos. Pero ay sisingiling kayo ng Diyos yan. O, parang si Marcolita lang yan, hindi ba? O, si Marcolita, sip ka na, sabi niya, hindi ba? Ngayon, ang daming lumalakad ngayon sa YouTube. Nire-repeat yung sinabi ni Marcolita. Ay ako, matagal na akong nagkwan dyan. At kahapon, pinanalyze ko yung comment ko dyan sa sinasabi ni Marcolita na safe ka na. Kako, hindi ka naman Diyos para sabihin yan O ngayon, ay hinintay ko na dalawa sila mabilanggo, hindi ba? Kasi nga, para patunayan na yung desisyon ni Marcolita na safe ka na, Jinggoy, hindi ba? Safe ka na. O safe ka na ba? Ganun Ay pagbabayaran nga yan, hindi ba? Ayan, dalawa na sila. Ay hindi, ang sinasabi ng iba ngayon, hindi pala sila safe. Sinasabi nila na safe sila. Ayun na nga Kasi nga, power and authority belongs to God. Pinapahiram lang yan. Kaya nga ang sabi dito, your judgment is God's. At totoo pa yan. Totoo po yan kasi ako, ang tagal kong inunawa ito. Lalo na nung sinabi ni Kristo na, kayo, hindi ba tinawag kayong judge? Pero hindi ganun ang pagkasabi. Kayo, Diyos kayo hindi ko maintindihan hanggang hindi ko pinuntahan ang Old Testament. Hinanap ko yung kataga na sinabihan sila ng Diyos, kayo, tinawag niyang mga Diyos At pinaliwanag ko na bakit tinawag sila mga Diyos. Yung mga hurado, yung mga mahistrado, bakit sila tinawag? Ay yun nga, kung gusto nilang ipapatayan, papatayin Kung gusto nilang ikulong, ikukulong. Kung gusto nilang palayain, lalaya. Yun po ang katangian nila na parang Diyos. Ayan po, ay ngayon, ay pero nga, ay dito, nahuhuli natin na ito si Cayetano ay parang, aywan ko ba, kung gagamitin niya yan, o naiintindihan niya, yung desisyon niya, ay desisyon po ng Diyos yan. At kung nagkamali sa dyan, ay pagbabayaran niya yan. At ito nga, itong example kay Marcolita, bagamat sila ay Blue Ribbon Committee lang noon, ay mayroon silang findings din yan o isusubmit na rekomendasyon. O, safe ka na. Hindi ba? Ay bakit niya sasabihin yan? Ay nag-uumpisa pa lang. Ang iniisip ko noon, ay ginagawa lang niyang circus yung Blue Ribbon Committee. Ginagawa lang niyang katatawanan. Ay hindi na ako manunood. Akong ganun circus lang Punta na ako sa mga palabas, hindi ba? Ay hindi, gusto niyang katatawanan hindi ba? Mga clown, hindi ba? Ayan ngayon, nakakulong sila. Ayan po pagbabayaran po talaga ay ang title ko po kahapon, yung idle word ni Marcolita, na safe ka na. Sige po at hanggang dito na lang po at bago po ako mag-umpisa ay nananalangin po ako na sa ating pakikinig po ay bigyan tayo po ng Panginoon na wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.